6 ng gabi, ay kukunin ko na ang buhay mo. Parang ni-review ka. ang tanong ko, ano kaya ang gagawin mo? Ano kaya ang gagawin mo kung sasabihin sa'yo? Sigurado ko may gagawin ka eh. Ang pwedeng maaring gawin kapag sinabi na ng Diyos, talagang ng Diyos ang nagsabi, ihanda mo yung sarili mo, di ba? Amen. Ihanda mo yung pamilya mo, kahit na napakaisi na ang panahon na maghanda, ihanda mo. Kasi, sinabi sa iyo eh, at most likely, kapag alam mo na ang Diyos yung nangusap, susunod ka doon, maniwala ka kasi sinabi ng Diyos. Pero kung sasabihin lang ng Diyos, kukunin ko yung buhay mo, walang sinabing araw, oras, o wala. Hindi, sabihin lang na maghanda-handa ka na dahil kukunin ko yung buhay mo. Ano kaya yung maging tugon natin doon? Kasi walang indefinite, walang sinabing panahon, walang sinabing oras. Kakaiba yun. Ang nakita ko, posibleng gagawin natin ay ibaliwala yun na siguro. Ilang taon pa. Di pa, most likely yun yung gagawin natin. So dalawang pwedeng response natin. Sinabi ng di pa siguro naman ngayon. Darating talaga yun, pero di pa siguro. Pwedeng ganun gawin natin, di ba? Or, dahil pinaniwalaan mo, ay ayusin mo yung buhay mo. Kung ngayong dapat ayusin mo na kasi hindi mo alam kailan mangyari. Sinabi sa atin, for example, dito sa Pilipinas, sabi, merong the big one. Pag sinabing the big one, alam mo na yun, di ba? Yes. So, ano yun? Lahat tayo, alam, doon. Alam natin yun kung pag sinabing the big one. Pero kailan yun? Walang masabi, di ba? Yes. I think this week nabasa ko, mayroong nag-post na nagbigay ng yung PMOs na yun nga, maganda-handa for the big one. Pero walang sinabi. So, maring anytime mangyari, pero mayroong expectations kasi yung findings ng PMOs ay scientific naman yun. Tayo ay nasa ring of fire. Yung tinatawag na ring of fire, yung malaking crack ng earth, at yun yung sanhi ng lindol kapag maganda yan, kiskisan. So, merong scientific findings na malaking posibilidad kasi meron nga sinabi yung natin, yung earth crust. Pero kung kailan, hindi natin alam. So, paring baliwalain natin yon. Pero yung iba naman, siniseryoso. So, ang sinasabi ko lang, na kapag mayroong balita na sinabi sa atin, ay magkaiba yung tugon natin. Now, sa umagang ito, ay mayroon po akong gustong ibahagi na mensahe galing sa Panginoon. Dahil maaaring warning ito ng Diyos sa atin. Gaano ka ba kaseryoso sa buhay mo? Ang buhay natin ay isang pagpili. Whether alam mo yun, o aware ka dito o hindi, ang buhay natin isang pagpili. Halimbawa, kung hindi ka pipili, may pinili ka, di ba? You made a choice. Kung hindi ka pipili, may choice ka na yung ano yung hindi mo pinili. Na hindi ka pipili. So it's a decision. Kaya yung buhay natin, gusto mo, aware ka man o hindi, gustuhin man o hindi, ay isang pagdidesisyon. Isa pong pagdidesisyon ang buhay. Ngayon po, yung buhay natin ay nakakonekta sa Diyos. Amen. Ngayon, kung ayaw kung baliwalain mo ang Diyos, hindi mo pakikinggan, hindi mo papansinin, ay hindi magbabago na meron tayong ugnayan sa Diyos. At
kung paano natin dinidesisyonan yung buhay natin, may kinalaman yan sa pakikipag-ugnayan natin sa Diyos o pag-recognize o pag-acknowledge sa Diyos. So, ito pong gusto kong i-share ay isang babala na binigay ng Diyos sa bayan ng Israel. Kaya lang, iba yung tugon nila. So, let me just bring you to this one particular verse. Jeremiah chapter 6, verse 16, sa Jeremias 6:16. Ito po yung sinabi dito. Ito pa ang sinabi ng Panginoon. So, maraming sinabi ang Diyos, pero gusto kong i-highlight itong sinabi ng Diyos dito. So, ito yun. Ito pa ang sinabi ng Panginoon. Tumayo kayo sa mga kanto at magmasid kayo ng mabuti. So, instruction, ano? Remember, yung sinabihan nito, yung bayan ng Israel, na nagrebelde. Ayaw makinig sa Diyos. Ayaw sumunod sa kalooban ng Diyos. Namuhay sila ng sarili nilang kagustuhan. Magtanong kayo kung alin ang dati at mabuting daan at doon kayo dumaan at makakamtan ninyo ang kapayapaan. So, ang Diyos ang nagsasabi nito. It was an instruction, very specific instruction yung sinabi ng Diyos. Pero ito po yung komentaryo ng Diyos pag sinabi niya. Pero, sinabi ninyo, yung kanilang tugon. So, sinabi ninyo, hindi kami dadaan doon. So, meron sinabi ng Diyos. Tumayo nga kayo, pumunta kayo doon sa crossroads, at tingnan ninyo. Pag nandun na kayo sa crossroads, magtanong kayo. Anong itatanong? Doon. Yung crossroads, yung kanto, ibig sabihin nun yung kanto. Maraming pipili ang daan tayo doon. Pag sinabi pong crossroads, nasa kanto ka, maring yung daan papunta doon, sa harap mo, sa kanan, sa kaliwa, o kaya, pabalik ka. So, yun po yung crossroads. Yun yung lugar na magdidesisyon ka. Remember ang Diyos ang nagsabi sa Israel. Ulitin ko po yung sinabi. Ito pa ang sinabi ng Panginoon. Tumayo kayo sa mga kanto at magmasid kayo ng mabuti. You observe carefully. Pag nandun na kayo, sabi dito, magtanong kayo kung alin ang dati at mabuting daan. At doon kayo dumaan. So ano yung itatanong? Alin ang mabuti, yung dating daan at mabuti. Dati at mabuting daan. Hindi po yung dating daan na hindi yun. Alin ang dati at mabuting daan? Tapos, doon kayo dumaan. So very specific yung sinabi ng Diyos. Yun yung piliin ninyo. Pero ito yung kanilang kapag piliin mo yun, sabi ng Panginoon, makakamtan ninyo ang Kapayapaan. Kapayapaan. Makakamtan ninyo ang kapayapaan. Anong sabi nila? Hindi kami dadaan doon. Ayaw namin doon. So, decision po yun ng bayan ng Israel. Na para maintindihan natin, ito po yung kanilang kalagayan. Sabi ng Diyos, ano nang ginagawa ninyo sa buhay ninyo? Kung saan-saan at ano na yung ginagawa ninyo na hindi niyo na ako pinapahalagahan. Tingnan ninyo yung ginagawa ninyo. Karumihan, pagre-rebelde, kahihiyan. Halimbawa, basahin ko po. Example, para maintindihan natin. Verse 13. Can you flash verse 13? For from the least to the greatest of them, meaning, gikan saya. Mabut, maya na lang, Bisaya. Sabi ng Panginoon, yung pinakamaliit, hanggang sa ibig sabihin, pinakamaliit na tao, pinakamahirap, doon sa pinakamayaman, kung ano man yung sitwasyon, kalagayan. Just implying na lahat ng bayan ng Israel. For from the least to the greatest of them, everyone, lahat sila ay
Gaining profit unjustly. Everyone is gaining profit unjustly. So kung mga negosyante, ay nandun yung greed. Ano yung greed? Yung Sakim. kasakiman. Dahil masakim, dahil sila ay sakim, ng ano, no, yung timbang na ano, dinadagdagan, nandadaya, dinadagdagan ng kalahating kilo. Ibig sabihin, walang matuwid. Hindi maayos yung ginagawa, pagdadaya. Isa lang yung ginagawa nila. Everyone's greedy against unjust gain. From prophet to priest. Even the religious leaders. Kahit yung mga reliyosong tao sa kapanahonan nila. Everyone deals falsely. Everyone deals falsely. Pulos panlilin lang, pagsinungaling. At pamintahan sa Bisaya. No? So, isa lang ito sa example sa pasabi ng Panginoon. Hindi ba kayo nahihiya? Verse 15. Were they ashamed when they committed abomination? Yung verse 15. Were they ashamed when they acted so abhorrently? Ibig sabihin, wala man lang ka, ano bang tawag doon? Wala man lang ka, Konsensya. kung ano yung gawin nila, hindi sila nahiya. Just to give us a picture, para magubad sila. Wala, wala sa kanila yun. Ganon yung klase na yes. No! They were not at all ashamed. Wala yun. They did not know how to blush. Therefore, dahil doon, they shall fall among those who fall at the time that I punish them, they shall be overthrown. So it's a warning. Sa tindi ng kasamaan ng kanilang pamumuhay at mga ginagawa, sabi ng Diyos, ipapanis ko na kayo. Merong warning, merong babala. Darating kayo sa punto na huhusga ng panis. Thank you. Parusahan ko kayo. Paparusahan ko na kayo sa inyong ginawa. Ito po yung sinabi, ito po yung context ng ginasa natin dito sa verse 16. Dahil paparusahan ko na kayo sa sama at grabe ng ginawa ninyo, ito yung tinatawag, ito yung panawagan ko sa inyo, itong verse 16. So, naintindihan natin kung saan nanggaling yung verse 16, ano? So, ano yung nais ng Diyos na gawin? Mga sinasabi ng Diyos, huminto muna kayo. Matinding kasamaan na yung ginagawa ninyo. Wala na kayong takot sa Diyos. Hindi na kayo nahihiya sa mga ginagawa ninyo. Yung kabastusan at whatever, kung ano man yung describe natin na kahihiya. Hindi na kayo nahihiya. Huminto nga kayo. So itong sabi, figurative ito. Ito pa ang sinabi ng Panginoon. Tumayo kayo sa mga kanto at magmasid kayo ng mabuti. Ibig sabihin, huminto nga kayo sa mga ginagawa ninyo at pag-isipan at masdan ninyo yung nangyayari sa buhay ninyo.